pwede ka nang tumambay sa base ng kalaban dahil sa paparting na patch sa Guardian Helmet. At take note, sa rank game ko to ginawa. Na-nerf din yung Demon Hunter Sword. At dahil sa item adjustment, baka maging meta na ang mga fighter na damage build. Nako, kawawa ang mga marksman user at matutuwa naman ang mga fighter main sa paparting na patch na ito. Sa original server, kahit anong gawin mo, hindi ka makakatambay sa base ng kalaban. Pero dahil sa bagong passive ng Guardian Helmet, pwede ka nang tumambay sa base nila. Tignan nyo, pag revitalize ko, napuno pa yung HP ko. At dito nga sa rank game, 2 Guardian Helmet at 1 Oracle pa lang yung item ko. Pero hindi na agad ako kayang i-take down ng base ng kalaban basta meron akong revitalize. Wait, panghinaan ka ng loob pag ganyan yung kalaban mo, nasa base nyo na. So ano nga ba ang nabago dito sa Guardian Helmet? So dati kasi HP recovery ang naibibigay ng Guardian Helmet. Pero sa bagong patch, pag lumagpas ng 500 ang damage na natanggap mo. Halimbawa dito, 1040 yung damage na natanggap ko. So ang excess damage niyan ay 540. Yung 20% ng 540 ang mare-recover sa HP ko. Tapos madadagdagan pa yon, depende sa laki ng HP ko mismo. So dito, 65% ng excess damage ang na-heal ko. Ibig sabihin, the more na mas malaki ang HP mo at mas malaki ang damage na tanggap mo, mas malaki din ang mare-recover sa HP mo. Samahan mo pa ng Oracle. Grabe, yung damage na natanggap mo ay halos kalapit na nung heal na naibigay ng Guardian Helmet. At kapag nag-revitalize ka pa, mas magiging malaki talaga yung heal kaysa sa damage. Ayun, 4,800 yung damage ng Torre, pero 5,900 yung heal ko. Kaya mahihirapan na yung mga burst type na mage at pati na rin yung mga marksman kagaya ni Leslie kapag naka-Guardian Helmet na yung kalaban. Kasi may heal lang ng Guardian Helmet ang burst damage nila. Tignan nyo naman dito, nilalaro-laro ko na lang yung kalaban, pumapasok ako sa base at hindi ako nati-take down. Pero yun nga, syempre kapag may anti-heal na yung kalaban, hindi mo na kayang tumambay sa base nila. Pero feeling ko man-nerf pa tong item na to, masyadong OP. Tapos hindi pa nila tinanggal yung HP recovery every second. Grabe na talaga. Dito naman tayo sa Demon Hunter Sword. Wala nang lifesteal ang Demon Hunter Sword. Pinalitan na ito ng HP recovery na nakadepende sa level mo. Ibig sabihin kapag max level ka na, fix na yung heal na naibibigay ng Demon Hunter Sword. Nerf to para sa mga marksman na naka Demon Hunter Sword kasi dati kapag naka full item ka na, mas lalakas yung heal ng DHS mo. Pero ngayon, dahil fix na yung HP recovery na makukuha mo dito, kahit may item ka pa, ay fix na rin yung HP recovery. So in short, mas mahihirapan ka na kapag yung kalaban ay naka blade armor tapos naka DHS ka. Kasi mas maliit na yung heal. Good news naman para sa mga fighter na naka physical attack item. Na-adjust kasi yung Rose Gold. Ngayon nakakapagbigay na ito ng hybrid defense kapag mataas ang iyong physical attack. So ibig sabihin baka umuso na ulit yung mga fighter na naka-damage build kasi kukunat na sila eh. 50 ang hybrid defense na kayang ibigay nito. Pero sobrang laki na nun 50 magic and physical def. So mga fighter ang pinakamakikinabang dito kasi kapag hindi ka fighter, kalahati lang ang mapapakinabangan mo sa passive nito. So yun, anong masabi mo tungkol sa mga paparting na patch na ito? Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.